Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay June 7, 2024, Friday. At sideways lang yung galawan ng market natin. So wala tayong masyadong nakita na trending stocks na maganda yung galawan. For today's trading, may mga umakyat pa rin naman. Pero yung ating mga trending stocks sa ngayon is yung iba pullback, kagaya nitong si RCI natin. And then the rest is puro pullback na yung nakita ko dito. Maliban dito kay ASN natin. Ayan, so hindi masyadong eventful yung market, pero syempre may magandang nangyari sa kanya. Ayan. So meron tayong nakita na 390.61 million net foreign buy. Ayan. So yan yung inaantay natin para masabi natin na oops, sideways na yung galaw ng market natin. Ayan. So hindi na siya downtrend kasi may pumasok kahit paano, di ba? So very good. Kahit paano, 0.14% na gain for today's trading. Ang liit ng kandila. Oh. Ayan. Wala masyadong nag-trade siguro. No? 6,518.76. Ayan. Tapos yung mga trending stocks natin, ito nandito sa bandang kanan. Nanguna si CREC. Ayan. So meron pala tayong IPO. Hindi natin napansin. 0% siya, no? Malit lang. Hindi ganun kalaki yung galaw. Parang ang laki ng kandila pero hindi naman ganun kalaki yung ginalaw nitong si CREC natin. Meron pa nga siyang net foreign sale na 11.51 million. So siguro next week natin to makikita. Ayan, so may bago pala tayong IPO na stocks. Next, si Double Dragon, okay no, umaga, pero tumambling din nung bago tayo close, 0.16%. Positive naman yung closing, kaya lang Dow G, inverted Dow G, yung galawan. Tapos meron tayong 183K na net foreign sell. So kanina si dito nandito sa trending, pero tingnan ko naman wala naman masyadong galaw. So sinama ko na lang si SPNEC. Tingnan natin kasi bumagsak na naman yung kanyang price action. So nag-drop siya ng negative 2.13% and then meron siyang net foreign sell na 2.41 million. Ayan. So ito yung mga kulelat sa mga stocks ni Libiste. Speaking of Libiste stocks, RCI, mataas nga siya pero drop naman for today's trading natin, negative 8.47. So talagang 3 pesos yata ang saluhan dito kay RCI and meron siyang 256.57K net foreign buy. Ayan, so maganda makita next week kung may bounce na naman. Tapos si ASN natin, ayan, so ito lang yung verde dito sa listahan ko. Maraming blue chips na merde pero mga 1% lang yung galaw nila. So ito 2.11% and may tulak siya 33.85 million. Ayan, so nag-establish ng higher low itong si ASEAN natin. And lastly, si FCG, bumaliktad din. So negative 1.25%. Ayan, nag-profit taking muna siguro yung iba. And meron tayong 39.8 thousand na net foreign buy dito kay FCG. So yun nga, overall picture very sideways yung galawan natin. So nakikiramdam si PSE. Pero nandiyan pumasok na ulit yung foreigners. Kaya maganda makita kung ano yung closing sa US market. Kasi para magre-red naman yung galawan nila. Si European markets, napansin natin, mapula na siya. So as of this time na nagre-review tayo. Ayan. So disclaimer pa rin guys, sa mga bago sa channel natin, pakibasa na lang po. As usual, yung ating review is for education purposes. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po. And follow po ako lagi dito sa ating Club Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa trending stocks review. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay, so sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. Watch mo na po yung ating uploaded videos, trending stocks, company reviews. Hindi ko na-review CREC, pero ayan na, nag-IPO na. Mga sample trades, mga basic indicators, o weekends naman, aral na naman tayo. Building your fundamentals, plus yung ating mga risk management, and yung mga basic na BSC stock market review naman natin. Ayan. Follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto katotohanan tayo bukas ng mga play turn games kasi mataas si Bitcoin. So baka mayroong mga maganda mga play turn games. So makiki-review din ako dun sa mga ibang games. Ayan, roller coin yung pinaka-recent na upload natin. Social media, follow po ako dito sa ating Facebook account para updated ka sa post or dito sa ating Palawi Trader na Facebook page. Kung pick yung articles natin sa local, market, US at saka bandang crypto. And then, yung summary sa Twitter, meron na tayo na.
So saglit, hanapin lang natin. Ayan. So yun yung closing natin. No? 6,518.76. So tipid na tipid siya. Late ng kandila. 0.14% ang kailangan net foreign buy naman. Ayan. 390.61 million. So tinamaan si holding firms. Sino ba yan? Si SM na naman ba to? O si ICT natin? And then the rest is tama lang. Sideways lang yung kanilang galawan naman. So ito yung mga binenta muna. Yung bad news muna yung mga binenta. BPI, China Bank, AP, CREC, FGen, CNPF, BNL, PINMA, si PINMA to, no? AC, Aboitiz, AGI Costco, Ali Creed, Phil, FLI, MEG, Emirates, Telconverge, at saka si Tito. Sa mga foreign buying, nandito kay BDO, East, West, Metrobank, MFC, SLF, ASN, Jollibee Keeper, Pizza, SM, A-Ritz, Robinson, Globe, ICT, at saka si Macro Asia naman. So, Lotto, ano ba nangyari sa'yo? May dividends ba sa? Parang may dividends yata. Meron siyang 2% nakalagay dito. Ayan. So, hindi ko napansin yung galaw niya ngayon. Ano ba nangyari kay, kay Lotto natin? Ayan. CREC President, CEO Oliver Tan said, press conference, the UK government's Mobilis invested $12.5 million in the IPO naman. Ayan. So meron siyang investor na maganda. So PLDT smashes target at 1,480. Meron yata sa ano to sa Investa Prime nila si PLDT. Okay, Philinvestland receives awards at the FIABC Philippine Property Real Estate Excellence Award. Go Kong Wei led Robinson is bulking up its real estate investment trust portfolio by injecting ito yung asset for share swap deal nila ni yung kanya REITs. Ayan. RCA REITs, no? Tapos, ano ba meron dito? Okay, yung mga galawan natin kanina. BDO X-date, June 10. Next week na to, Monday. BDO, and then si PRIT natin. Ayan. So, check nyo lang yung mga merong hawak. CREC, Dibu, today, IPO price at 2.7. Kaya pala siya 0. Kasi yung closing natin is nandun din sa 2.0. So, ito yung isang good news na nakita natin. BSP poised for rate cuts as inflation seen topping 4% in July. Ayan, so meron tayong inaabangan na good news. Hopefully, bago yung ating ghost month. Ayan. Meralco and Robinson are set to power Sierra Valley and Jewel by 2026. ASN subscribe to shares. 8.7 billion in Giga is for 300 megawatt solar project in Sambales. Mainit ba sa Sambales? Kaya lagi nandito ang ang ACE, ang mga solar natin, di ba? Tarlac, Sambales. Ayan. So alam mo sa Tarlac mainit talaga. BBT, IMCC starting producing 5 MLD of water. Next gen. Okay, ito yung bago nating IPO, parating. Aims to raise, maliit lang siya, 579.6 million through 300 million shares at 1.68 pesos each. Abangan natin to kasi maliit lang, magal lang si next gen natin. So ano ba to? Stage the first strike at the company. Okay. Kala ko may news tayo dyan. ECB rate cut. So ito na. From by 0.25% to 4.25%. First rate cut since 2019. Ayan. Pero bagsak yung European markets. SM Prime has received the order of registration for its 100 billion debt securities. Okay. RCR becomes largest small REIT after Robinson Land asset infusion. Tapos yung galawan sa market kagabi dito sa US is sideways din naman pala siya. Pero okay yung okay yung APHE natin. So ngayon hindi lang siya sumabay. Ayan, so wala na. Kukunti lang na post ko na news dito sa markets natin. And guys, so habang weekends, pag-isipan mo, kung gusto mo sumali dito sa Patreon channel natin, yung mga gusto ko ng guide sa trading sa Philippine markets, open po yan. So kung gusto mong mag-support, pwede rin naman. I-double check mo na po yung ating Patreon channel naman. Okay? So tingin tayo ngayon dito sa Galawan. Sideways na sideways si PSE. Pero at least yung inaantay natin, so support 6,400. May konting pa-swing down doon. False breakdown. Hindi mo masyadong malakas yung below 6.4 and then 6.7 yung pinakamataas natin.
So pwede na, no? Medyo nakahinga na maluwag si PSE kasi meron tayong 390 million. So another 300 million by next week. Magko-confirm yan ng breakout natin dito sa MA20. Hopefully. Kasi nandiyan pa rin naman yung trend niya, yung downtrend na galaw niya dito. Kasi kung hindi siya makalampas next week sa MA20, malaki yung chance na mag-below 6.4. Pero sa ngayon, okay. Okay naman yung pinapakita ng markets natin kasi nga nagre-recover yung mga signals. So yung ating RSI, pabalik na siya. So hindi na siya nag-ano dito, no? Hindi na siya nag-double bottom, parang ang ginawa niya, higher low yung RSI dito. Ayan. So tingnan natin, malay mo. And then kung meron siyang breakout dito sa MACD, wala pa rin naman. Okay, so yung mga major movers, wala masyadong nag-spike na blue chips, pero may mga berde. Halimbawa si BDO 1.38, PLDT 1.81, ba pa-breakout si PLDT natin, oh. Metrobank 1.38, Aboitiz, ayan bumabalik 1.58, SMPH 1.66 for 1%, JPCAP 1.35, ASEN 2.11. So yung mga nag-drop CURC 1.83 at saka CSM 1.29%. So dito sa mga malakas gumalaw, ano ba meron dito? Ano tayo may volume? NRCP. Ayan. May mga pipitikin na naman stocks next week. 7.23. CINEX, walang volume. 13K lang. Hanap tayo dito na may volume. APX, laki ng volume nito 41 million. And then meron siya 5 million net foreign buy. Okay, alam mo, ito na naman yung mga pipitikin by next week. Tapos Converge. Bumawi si Converge natin, no? Bumawi siya, nag 3% kanina. Manila Water, 2.29%. Ganda pa rin ng trend ni Manila Water. So dito naman sa losers, RCI, ayan, bumagsak si RCI natin. Apollo, 7%. PHA, 4%. Union Bank, ayan, naghanap ng support. 5%. Nag-trending kasi. Balay, nalaglag na si Balay. 3% si Ani, drop ulit. 3%. ABS, yung alaga natin, 2.4, nag-drop, and SPNC is 2%. Okay? So yun po yung mga major na movers dito sa market. And then, pag-usapan natin ngayon yung US market. So based dito sa galawan nila, berde kanina pala si itong futures natin dito sa bandang US. Pero ngayon medyo pasadlak yung price action naman niya. So mamaya mukhang mapula to. Nasdaq futures 0.01, Dow futures negative 0.06, S&P is negative 0.08%. So parang sideways. Pero dito sa European markets, na siya So pa-drop yung galawan dito sa European markets natin. Tapos dito sa bandang Asia, soma total maliban sa India na nag-up ng 2%, mix tayo. Pero parang mas marami yung berde, no? Ayan, kailan may bad signal dito. So tingnan natin mamaya kung anong galaw dito sa bandang US market. So tingin naman tayo dito sa crypto. Ano ba nangyayari dito sa crypto natin? Okay, so 71K pa rin. Malakas pa rin si Bitcoin, BNB 700, and the Ethereum is 3.8K. Ayan. Okay, maganda yung galaw. Sideways yung iba, no? Medyo sideways yung iba dito sa cryptos natin. Pero malakas pa rin yan. So hanap tayo ng hanap tayo ng play to earn games sa bukas or follow up natin si Roller Coins natin. Meron pa bang kumikita sa play to earn games natin. So balik tayo dito and then very very quick review tayo kasi sideways naman yung galawan ni PSE po natin. Okay? So, unahin natin yung bago nating IPO, CREC. Hindi masyado matunog yung usapan dito. So, hindi ko kanina ka pa inaano tong indicator ni hindi siya gumagana eh. Ayan o dito sa bandang kanan, ayaw din. Ayaw niyo kasi isang candle pa lang, ayan. So, hindi pa natin makikita yan kung anong magandang galaw nitong si natin. Ayan, ayaw din gumalaw. Ako lang ba? O naglolo ko yung indicators natin. So wala pa siyang support. Tingnan natin for the coming few days. Kaya lang, 2.7 yung opening. Rather 2.74. IPO price is
2.7. So parang ano lang, tama-tama lang siya. Pero may bad sign kahit pa paano, no? But may nagbenta na 11.51 million dito sa IPO. Natakot siguro dito sa red na to. So tinitingnan ko yung 5-minute chart niya. Pwede ba natin sukatin dito? Ayan, gumagana siya dito. So umabot siya ng kung 2.7 yung IPO natin. Nag-ano din siya halos 3% din, no? O 1% yung pinaka-average natin sa kanya. So anyway, tabla lang si CREC natin. So double check na lang natin next week. Wala pa, hindi pa natin ano to. Hindi pa natin na makikita yung ano, yung tamang galaw niya kasi isang candle pa lang naman si CREC. Ayan, may bago ulit tayo babantayan. Sino ba yung uli? Si STN, di ba? So tingnan mo naman si S. Hindi naman to, nabuhay lang to. Pero tingnan mo naman, maganda yung mga binigay niya. So, tingnan natin kung maging maganda rin yung ibibigay nitong si ano, CREC natin by next week. So, tama-tama lang naman na na-review natin siya para may hindi ko alam eh nung may IPO pala for today. Ayan. Next, Double Dragon. Okay, so mukhang maghanap ng support by next week si Double Dragon natin. Ito yung pinakamalapit na support. So, mga 11.6. Nauntog na siya, no? Namigay naman siya kanina umaga. So, actually good. Sakto lang ba sa usapan natin? 12.2 ba yung, hindi, 12, tama yata, no? 12.6 o 12.8 yung usapan natin kagabi sa kanya. So, medyo bearish sign yan. And then, overbought naman na. So, nag-profit taking, baka may konting pullback tayo by next week. So, 0.16%, 183K net foreign sales si Double Dragon na rin. So, support muna, titignan na. Hindi muna ako excited sa kanya as of now sa review. Review lang naman. Wala naman ako Double Dragon. Kasi may inverted daw G tayo. Okay? Next, SPNEC. So ito medyo nanganganib si SPNEC na naman natin. Okay na siya naman nakaraan pero ba't parang pa-breakdown? Yung price action nag-breakdown kanina tapos binalik din naman siya. So below 1 peso, yun na lang pinaka-psychological resistance. Hindi rin, no? Dito talaga 0.95. So anyway, ang pinaka-support na natin sa kanya is dito, 0.89. Kasi nag-ano siya, nag-double check. So hindi pa tayo kumpiyansa na lumaban naman siya sa price action. Pero hindi pa tayo masyadong kumpiyansa o yan na yung bottom niya. So kailangan makalabas siya sa base dito sa history niya MA20. So medyo malayo pa. Okay, pagmasdan na lang muna natin si SPDC. Wala naman siya news eh. So negative 2.13% yung galawan. Mahina ba ang ano? Mahina ba ang solar sa ano? 'Di ba tag-ulan, malapit na 2.41 million net foreign sale. Okay, support na lang muna. Mahirap matansya yan kasi pababa pa kasi yung ano, direksyon natin. Ayan. So isa pang pababa ulit. Very bad yata yung mga trending stocks natin. Napagod na. Yun lang. So meron siyang konting breakdown dito sa support. So ang kailangan makita by next week, by hook or by crook, sabi nga nila, is meron tayong Doji na lalabas dito sa 3 pesos. Baka meron pa tong shakeout kasi nga ilang araw na siya eh. So ilang percent na yan. Binigay niya pabalik. Malaki na rin. 29% na rin. Tapos may bad sign pa ngayon kasi may konting breakdown. So ngayon, ang next support na natin, 3 pesos. So negative 8.47%. And meron siyang 256K na net foreign buy dito sa market. Kaya lang bad sign din yung ano nyo, yung ating pinaka-MACD formation. So napagod na ba si RCI? So nagbalita siya kapon kay ABS-CBN, di ba? From 8% papuntang 10% na stake. Walang epekto. So ito kaya si RCI, kailan kaya yung kasi sabi niya magta-top up pa siya, di ba? So antayin natin, mali mo, yun yung bubuhay para dito kay RCI naman natin. So wala pa siguro masyadong nakakatunog kaya medyo lumalabas muna sila. Next, ASEN, okay, bumalik siya. So tama yung nakita natin kapon na ito na yung bottom niya kasi meron siyang confirmation candle. So lagay ko na rito. So meron na tayong isang channel dito. Ayun tama-tama ito yung nag-support sa kanya dito sa bandang kaliwa. Tsaka to. So malakas pala yung support niya dito. Tsaka to.
So yan din. Okay. So tingnan natin kung mabalik tayo dito sa 5.25 for the coming few days. Maganda. Yung RSI nyo, sakto nag-bounce sa RSI 50 level naman. So 2.11% nagalaw. And meron siyang, malakas siya. 33.85 million net foreign buy. Next. Lastly, si FCG. Mga ka-FCG natin. So ano ba, untog na naman ba tayo? Hilig mauntog ni FCG, nakailang untog siya dito. Nauntog dito, umakyat, nauntog ulit. So, saan ba tayo magre-retest? MA9, no? Okay, tingnan. Siguro dito natin mare-retest kung malakas yung, hindi ma-retest. Mare-retest yung support natin sa kanya. Ayan, so yan na. Kung hindi siya, or kung mag-bounce siya dito, maganda. So may chance na bumalik siya dito sa 0.86. Pero wala. So ilalagay ko lang muna pala dyan yung pinaka-main na resistance natin dito sa 0.82. Pero okay pa rin naman yung trend niya. So maganda makita sa kanya later on. Ewan ko lang kasi may hawak din ako kaya medyo bias tayo. Piso, di ba? Piso yung inaantay natin kay FCG naman. Okay, so tingnan natin. Maganda na yung binigay niya Nakailang percent na ako dito. So, mga 15%, 13, mga ganun na yung binigay sa atin itong si FCG. So, hopefully tuloy-tuloy siya by next week. So, yun lang muna yung ating review. Sideways lang yung market natin. Wala masyadong galaw. Pag-aralan natin si CREC kasi bagong IPO. Alam mo naman gumagalaw yung mga IPO natin. Sino ba yung huli? Si Red Sea, di ba? Red Sea. So, nung nag-IPO to, napabayaan din natin, makit din to ng gaano kalaki. Laki din, 40% din bago niya binawi. So, tingnan natin kung ganun din si CREC natin. Okay po, so yun lang muna. Enjoy muna natin yung weekends bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe sa channel natin na Palaboy Trader. Join ka sa group, guys, Kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Play to Earn Games sa Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon channel. So, kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets, sali ka lang po dito. Yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.